Aklat ng mga gawa, ika-9 na kabanata. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na ipapatay ang mga alagad ng Panginoon, kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga ng Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita, kaya't siya ay inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias." "Ano po yun, Panginoon?" tugon niya. Inutusan siya ng Panginoon, "Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon." Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginagawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Noon nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Di ba siya ang dating muhusig sa mga sumasamba kay Jesus sa Jerusalem? Tanong nila, hindi ba naparito siya upang sila'y dakpin at daling nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ang siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil
hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daang papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kaya mula noon si Saulo ay kasakasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Sa tulong at sa pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at dumami ang mga mananampalataya. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito ay isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Eneas, pinapagaling ka na ni Hesukristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan." At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas na ang kahulugan ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Ng mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jopa ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jopa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na nakasuot at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito ay nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya ay lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos sinawag niya ang mga mananampalataya at mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Jopa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Jopa sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop.